Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Grabe po ang atake ngayon. Parang 2028 election na ba? Kabi-kabila po yung atake ngayon kay Sara Duterte. Siya po ay trending sa Twitter ng ilang araw na. No? Ito po ang pahayag nitong isang masasabi nating observer. Sara Duterte is trending and something tell me it's not her supporters that's making it happen. Correct? Goes to show that after two failed elections since 2016, the Yellow Comi Axis group still hasn't learned a thing. Tama naman po yun, no? Kaya po nagte-trending ngayon si Sara Duterte kahit po sa media dahil po sa kabi-kabilang patikos. Ngayon, sumasagot si Sara. Sinisiraan nila si Vice President Inday Sara mga kaibigan. Kasi sa tingin nila, siya yung pinakamalakas na kalaban nila sa susunod na eleksyon. Tatakbong Pangulo to, bali-balita mga kaibigan. Tapos ang lalaban si Hontiveros. Hello! Ano tingin nyo sa mga Pilipino mga kaibigan? Hindi pa ba gising? Gising na po lahat ng Pilipino mga kaibigan. Kaya wala nang naniniwala sa mga sinasabi ng mga dilawan. Sara Duterte, napipilitan yung media na i-cover yun dahil popular si Sara Duterte. Tinitimbang nila, gusto nilang siraan si Sara Duterte, sumasagot si Sara Duterte. Yung po yung pagkakaiba ng mga Duterte, marunong silang lumaro sa media. Marunong silang bukod sa malakas sila sa social media, marunong pa nilang gamitin yung media. Binabanatan po sila ng media, no? At the same time, kinakailangan nilang sumagot at dahil very popular si Sara Duterte ngayon, lahat ng sagot niya, pwersado yung media na i-cover between sa naninira sa kanya sa media na si Franz Castro at saka si Risa Hontiveros. Ang layo po ng mga sagutan. Di po ba? Napakalayo po. Milya-milya po. Iniiwan po ni Sara Duterte. So sa makatweet, tama tong obserbasyon nito ni Roman Sortida. No? Di ko alam kung kakampi natin yan o kalaban. Pero ang ganda po ng kanyang obserbasyon. Yung paninira ninyo, nagbabackfire yan. Tama. Unlike kay PBBM, na siraan ninyo, hindi kayo papatulan. Ang mga Duterte, siraan nyo ngayon, mamayang hapon lang, meron ng tukon. Pwersado ngayon yung mga ginagamit yung media, di ba? Para siraan si Sara Duterte. In return, yung media rin, dahil napasubo na sila sa inyong bintang, pwersado sila kahit ayaw man nilang i-feature, ayaw man nilang i-promote si Sara Duterte, napupwersa sila ngayon na ilabas yung mga sagot ni Sara Duterte. Mas maganda yung mga sagot ni Sara Duterte kaysa sa mga akusasyon sa kanya. Di po ba? Sa katotohanan, hindi man sinasadya, wala man po sa plano ni Sara Duterte na mangampanya ngayong mga panahon na to, kayo pa sa oposisyon, no? Kayong mga tatanga-tangang dilawan at kakamping, kayo ang nagpo-promote actually kay Sara Duterte. Tama. Yung mga media na usually ilang beses na po nagkaroon ng mga bagyo, ilang beses na po nagkaroon ng mga sakuna. Tumutulong po yung Madalas nilang binibida mga kaibigan si Lender Robredo na naging vice presidente. Binibida nila samantalang wala naman nagawain mga kaibigan. Samantalang ang ating mahal na Vice President Inday Sara, tignan nyo na mga kaibigan, napakarami niyang proyekto at ginagawa para sa DepEd, di ba? Palibasa, nasasagasahan kasi itong si Franz Castro, kaya nagre-react. At ito namang Hontiveros nito, kung makabintang naman, kung makakusa, kala mo sigurado, wala namang guard ebidensya, wala naman may file na kaso. yung Office of the Vice President. Hindi po natin naririnig. No? Hindi po natin naririnig yung media na kino-cover si Sara Duterte. Pero nung siniraan si Sara Duterte, lahat ng media attentive. Lahat ng media pinopromote nila yung paninira. Yung mga bias media mga kaibigan galit na galit sa Duterte.
Hindi nila matanggap na naipasara ang ABS-CBN. kay Sara Duterte. Naturalmente, pag sumagot si Sara, ibabalita rin nila. O sino po ang na-promote? Mas maganda mga sagot ni Sara Duterte. In fact, ang gusto ninyo, pasiraan sa pamamagitan ng media si Sara Duterte, bumabalik sa inyo. Tama. Kasi kaya niya sagutin eh. Di ba? Nasasagot ni Sara Duterte. Kita niyo po ngayon, meron na naman siyang sagot. Pinalaganap nila Raisa Robles to, tsaka ng iba pang mga kanina lang. Binalita natin yan, di ba? Nag-question yan. Si Raisa, bakit sinisingle out ni Sara Duterte si Risa Ontiveros tsaka si Franz Castro? Akala nila masisiraan si Risa Ontiveros, si Sara Duterte. Ano sinagot ni Sara Duterte ngayon? Ha? Ano sagot niya ngayon? Malupit. Hindi makita. Nakalimutan niya sagot. Sa kay Gibo pa lang mga kaibigan, napapahiya na sila eh. Nagmumukha na silang tanga eh. Yan, si Franz Castro tas Hontiveros. Kay Gibo pa lang mga kaibigan, baradong-barado na sila, pahiya na sila ron. Lalo na si Raulong Manuel. Malupit lang ang sinabi. Ano po ang sinabi nila ngayon ni Sara Duterte ngayon? No? Ang sabi po ni Sara Duterte, Malupit. kaya ko sila siningil out because I do not respect Miss Castro and Miss Ontiveros. Tama. Tinayok-yok. Literal na bastos, walang respeto yung mga yan. Hontiveros, Franz Castro, walang respeto. Kayo ni Sara Duterte. Ano kayo ngayon? Di ba? Kaya ako sinisingil out yan because I do not respect Miss Castro and Miss Hontiveros. Tama. Bakit hindi niya Bakit natin nirespetuhin yung walang respeto, mga kaibigan, di ba? Bakit natin nirespetuhin si Hontiveros kung siya mismo bastos sa ating Vice President, di ba? Dapat ba silang respetuhin kung bastos lang din naman sila, di ba? Huwag natin silang respetuhin, mga kaibigan. Ganun lang yun. nire-respeto? Wala ring respeto. Lalo na si Raul, mga kaibigan. Bastusin. Sarap. Nanggigigil ako sa taong yun, mga kaibigan eh. Takot na takot sa ROTC. Di ba? Walang tigil sa paninira eh. Sila lang po nagsabi na illegal. Direkta. Bakit daw yung mga abogado, yun yung punto nila eh. Di po sila sinagot ni Sara Duterte doon. Ang maganda kay Sara Duterte, siya nagdadala ng usapan. Sinisingle out ko kasi ang tanong ng media, bakit hindi mo binabanatan si Coco Pimentel at saka si Franklin Drilon? Sinasama pa nga si Barry. O yun, si Franklin Drilon, mga kaibigan, di po ba yung tulay? Hanggang ngayon, nasaan? nga, dapat yun yung mga binabanatan nila. Tapos to, si Hontiveros, mga kaibigan, kamusta yung PhilHealth? Ay, susapu. Barry, syempre, wala yan. Walang, ano sabi ni Sara Duterte? Hindi siya pumapasok sa argumento ng media. Ang galing eh. No? Ang sinagot niya, because I did not respect Miss Ontiveros and Miss Castro. Siya po nagdadala ng usapan. Kaya ang pag-uusapan na ngayon, bakit hindi mo nire-respeto sila? Wala silang respeto, di ba? Ano ang sagot ni Sara Duterte? In-explain niya yan. Ito po. Because I do not respect Miss Castro and Miss Ontiveros, I have no respect for them. If sabi ni Ontiveros, ito sagutan na naman to, di ba? You're not special. Alam nyo, nakakarindihan you're not special ni Ontiveros eh. Tinignan ko po yung meaning. Pero meaning ng special, unique. Kung tutusin, mga kaibigan, kung sa position lang eh, napakalayo ng agwat, di ba? Senador, Vice President. So dapat respetuhin mo yung Vice President natin. Ganun lang yun. Basic, di ba? Tapos kung ano-anong pinambabatikos na ginagawa nila. Ano po ba ibig sabihin na unique? Bakit po special si President Marcos at si Bibi Sara? Ilan po ba presidente ng Pilipinas? Ilan po ang Vice President? Isa lang po. Isa lang po sa buong Pilipinas. Hindi pa rin ba special sa inyo yan? Ano special sa inyo? Okay, ikalawa. Special sa kanila, mga kaibigan, yung mga dilawan. If you're so confident about those, Special sa kanila si Lenny, Marrojas, yung mga yan. Yan yung mga special sa kanila. Franklin Drilon, special kay Lenny, kay Hontiveros.
confidential fund, then defend them publicly. Ito ang problema kay Ontiveros, no? Ang sinasabi natin, saan ba kinokontra niya sarili niya eh. Ang sinasabi niya nung una, bakit nagtatrabaho, nung sinabihan siya na mahilig ka magdrama, di ba? Sinabi sa kanya ni Sara Duterte, ang hilig mo magdrama. Tapos, hindi ako nagdadrama, sabi ni Ontiveros, hindi ako nagdadrama. Nagtatrabaho lang ako. Kung confident ka dyan sa sinasabi mo, bakit hindi mo siya depend publicly? Bakit hindi mo i-depend yung confidential fund kung naniniwala ka? Yun yung sinasabi natin, no? Imbis na siya yung nag-akusa, si VP Sara yung magpapaliwanag. Pero may sagot na si VP Sara dyan. Hindi naman kami ever nagsabi na special ang Office of the Vice President, she said. In fact, we respected the process doon sa budget hearing ng House of Representatives at ng Senate. While Castro was still the discretion of the decision whether to grant confidential fund is really up to Congress kasi sila yung meron power of the purse. Tama naman yung sinabi. In fact, ginala nga ni VP Sara umaten siya Kinwestiyon nyo naman. Diba? Nasa tamang proseso po si VP Sara. Kayo ang wala sa tamang proseso. Tama. Kasi pagkatapos ng hearing, akusa pa rin kayo ng akusa. Bakit hindi nyo inakusahan si Sara Duterte nung kaharap ninyo? Okay, ikalawa kong tanong. Inapprove ba ng majority yung budget ni Sara Duterte? Inapprove. Ang isa pa nilang kino-question ito po pinalalaganap nila, hindi kayang ipaliwanag ni Sara Duterte yung kanyang confidential fund. Katarantaduhan po yan. Pinaliwanag po ni Sara Duterte. Nanood kami, nakinig kami. Confidential nga dapat, di ba? Confidential dapat alam na nila yun. Pag sinabing confidential, alam na nila ibig sabihin nun. Senador sila Di po ba nanood tayong lahat? Nakinig tayo? Ipinagtanggol po ni Sara Duterte yung confidential fund niya. Narinig po namin yun. In fact, pagkatapos po ng mga tanungan, nagbotohan kayo. Ano ang boto nila? Approve sa Senado ang confidential fund ng Office of the Vice President. Ano yung sinasabi mong hindi maipaliwanag ni Sara Duterte ang kanyang confidential fund? Lahat ng tanong ninyo, sinagot. Pati nga yung tanong ng, meron na. Natatandaan ko nga yung mga tanong. Bakit kinakailangan mo pa? Si Coco Pimentel pa nagtatanong. Bakit kinakailangan nyo pa ng confidential fund? Samantalang vice chairman ka ng vice chairman ng MTFL ka, meron namang mga kasapi kayo na may mga intelligence. Tapos na. Po At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out.